Isang lalaki ang nahuli ng mga otoridad sa isang barangay sa Marikina matapos magpakalat ng mapanirang tabloid laban sa isang kandidato. Alamin natin ang report mula kay MJ Mondihar. Live, MJ, magandang hapon. Magandang hapon mga partners dyan sa studio. Nagpapatuloy pa rin ang botohan dito sa San Roque Elementary School dito sa mayabong na syudad ng Marikina City. At may balita dito na pumutok kanina madaling araw kaugnay sa isang mayor na kumakandidato ngayon sa pagkakongresista ng syudad. Isang lalaki ang nahuli ng mga otoridad dito sa Marikina kaninang madaling araw dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Ayon sa isang concerned citizen, umiikot daw ang lalaki sakay ng isang motorsiklo at bahay-bahay na hinahagi sa isang tabloid na may headline na disqualified na raw sa pagtakbo sa eleksyon si Marikina Congressional Candidate Marcy Teodoro. Sa Facebook post naman ng concerned citizen na si Eric Crister Nicolas Songquan, nasa 20 umano ito na mga rider na dineploy sa Marikina para ikalat ang tinawag niyang fake tabloids. Pero hindi ito pinalampas sa mga tanod na barangay Jesus de la Peña ng syudad na agad nagsagawa ng aksyon para mahuli ang nasabing lalaki. Panoorin natin ang video ng pagkakahuli at ang pahayag ng kapitana ng barangay Jesus de la Peña sa insidente. So paano kayo napunta rito sa Marikina? Kami po ay binantak lang po sa ng aming kapitbahay. Nagkita-kita lang po kami sa may Marikina Valley Hospital. Tapos daw po, nagkikita daw po kami sa may Jollibee Santo Niño po. Anong oras kayo nagsimula nung namudmud kayo nito? Alas 2 po ng madaling araw po. Alas 2 ng madaling araw. So nadali po natin ito sa ganap na pagitan ng ika 2:20 at 2:30 ng umaga. Nadali natin ito. Ano po siya, nagpapamigay po siya ng parang dyaryo na nakalagay po doon ay maling balita po. Tapos po, ginagawa po nun is bahay-bahay inilalagay sa bawat bahay po yung mga parapernalya nila. Then po, nung nakita po ng aking mga tauhan, ng mga tanod, ayun po, nahuli po siya. Sumulat naman ang lalaki na kinilalang si Marvin Bakaykay para humingi ng tawad kay Mayor Teodoro at sa kanyang team. Ngunit sa kabila ng kanyang pahingi ng tawad, ipakukulong pa rin daw ito ng barangay para magsilbing leksyon kasama ang asawa ng lalaki. Sa ngayon partners, medyo masalimuot ang local campaign dito sa syudad ng Marikina. Sa ngayon, kandidato pa rin si Mayor Marcy para sa pagkakongresista ng unang distrito ng syudad sa kabila ng kanyang kinahaharap na residency issue sa Commission on Elections. Nasa balota pa rin ang kanyang pangalan at ang mga boto para sa kanya ay binibilang pa rin o bibilangan pa rin habang wala pang pinal na desisyon ang Comelec on Bank. Mayroon din siyang kinahaharap na preventive suspension mula sa ombudsman ng umano'y muling paggamit sa pondo. Sa ngayon, nandito tayo sa harap ng room 104 dito sa San Roque Elementary School at kakarating lang ng mag-asawang Maan at Marcy Teodoro. At alam nyo mga partner, palakpakan at hiyawan at suporta mula sa mga taga-syudad ang salubong sa dalawa dito sa voting precinct. Mga partner. Nasaan ngayon, partner MJ, yung nahuli na suspect, yung hinuli dahil nga sa pagpapakalat nitong tabloid na ito? Nasa kustudiya na ng mga otoridad, partner, at nakausap nga natin sa isang ambush interview kanina si Mayor Marcy Teodoro at nang na-pick up ko doon, sinabi niya ay sasampahan nga nila ng reklamo para magtanda dahil kaduda-duda nga naman yung pagpapakalat ng tabloid na ang headline ay misleading at ayon sa kanya may malaking epekto ito sa kampanya dahil nililigaw daw yung kaisipan ng mga botante ng Marikina City sa nagpapatuloy na botohan ngayong araw. Jade? Ayan, kumusta naman yung botohan dyan? May mga napapaulat ba tayong aberya o smooth naman yung takbo ng eleksyon dyan sa Marikina? Alam mo, Jade, sa mahabang panahon ng pagko-cover natin dito sa Marikina, ugnay sa baha
at noong pandemya, ang kainaman kasi ng syudad na to ay ang mga tao sanay, no, sa utos, sumusunod agad, no? Lalo na pag may utos na mag-evacuate agad sa mga lugar na malapit sa Marikina River, tuwing may malalakas na pag-ulan, walang kabog-kabog, sumusunod. Yung kinocover natin itong Marikina sa panahon ng bakunahan sa ilalim ng termino ni Mayor Marcy. Ganun din, may sistema ang syudad. Kaya sa ating pakikipag-usap sa mga seniors, sa mga kabataan, sa mga lolo't lola kanina, at mga nanay at tatay, isa lang yung kanilang sinabi, no? Talagang mabilis yung sistema. Meron silang ditong mga mekanismo na pagpasok mo sa isang silid, ay mabilis mo na maiboboto, no, ang ma-shade yung mga kandidato na dapat mong botohan. All in all, wala naman daw ang aberya. At yung sino yung kanilang binoto, sinade doon sa ballot sheet, ay siya rin daw ang nag-appear sa resibo. Yun yung komento ng mayoriya sa mga bumoto ngayong araw dito sa San Roque Elementary School. Marami pa rin ba, MJ, ang dumadag sa dyan? At yung nasa likuran mo ay nahanap na ba nila yung kanilang mga presinto o yung kanilang precinct number, yung nakatayo dyan sa likuran mo? Actually, Jade, yung mga nasa likod ko, mga watcher yan, no? At yung mga abangers kay Mayor Marcy, dahil andito nga, dito sa aking kaliwa, yung silid kung nasaan ngayon bumuboto ang congressional candidate, no? At nasa 315,000, Jade, ang mga rehistradong botante sa buong Marikina City para sa 2025 midterm elections. Dito lang sa Barangay San Roque, nasa 1,700 na mga botante ang kanilang i-cater hanggang matapos ang botohan mamayang alas 7 ng gabi. Anyway, ang naglalaban-laban dito sa pagka-mayor ay ang dalawang kongresista ng District 1 at District 2. Si Kong Maan Teodoro, may bahay ni Mayor Marcy, na siyang tumatakbo ngayon sa pagka-alkalde. Ang District 2 representative naman na si Stella Kimbo ay siyang tumatakbo rin ngayon sa pagka-alkalde. So mga dalawang babae ang naglalaban-laban dito para maging susunod na mayor ng Marikina. Jade. Kanina sa entrance, MJ, marami ka bang napansin na nakapila pa? Papasok dyan? Ay, wala, Jay. Pagpasok nila dito, dahil nga doon sa entrance, merong mga, nandun na mismo yung number ng mga rooms, meron ding direksyon, meron ding mga arrows, meron ding mapa. Walang kumpulan ng mga tao doon. Pagpasok mo, at saka yung iba, pagpasok dito, alam na nila, na-search na nila sa precinct finder kung anong room sila pupunta. Kaya nga, nasabi natin, na itong Marikina sanay sa ganitong mga aktibidad. Yung mga tao dito nasanay na. Siguro, dahil sa mga pagbaha na kanilang nararanasan yearly, yung kanilang response sa ganitong mga insidente ay na-fine-tune na at sanay sila sa mga ganitong pagpila at pagtungo sa mga organized na mga area para sa iba't ibang mga aktibidad. Jade. MJ, si Coach Oli, may tanong sa'yo. Partner MJ, so parang sinasabi mo medyo maayos Yes, Coach. dyan sa Marikina, no? Sana ganyan lahat sa buong Pilipinas. Pero meron ka bang nadidinig man lang na kung anong napipisil nila dyan? Yan ba sila yung mga supporters ng Duterte? Ang nakausap ko kanina yung mga guro na nagsisilbi dito, na mga tagapagbantay sa kaayusan ng eleksyon. Sabi nila neutral ang mga Board of Election Inspectors, so silang mga guro. Pero may nakausap din ako kanina na boboto talaga sa Duterte Senate slate. Mamaya kakausapin natin si Mayor kung sino mga senador ang kanyang binoto. Pero sa aking pag-iikot dito, marami ang mga sumusuporta kay former President Rodrigo Roa Duterte. Although may mga mangilan-ngilan pa rin na sumusuporta sa administrasyon, pero sa 7 sa 10 na aking nakausap, sila lahat ay sumusuporta sa Duterte Senate slate at kay former President Duterte. To note, Coach Oli, ang Marikina ay sister city ng Davao City. Yung magandang balita sa atin yan. Pero para sa akin, partner MJ, yung kaninang nagpapakalat ng maling balita ng tabloid, dapat yan mabigyan ng leksyon at hindi lang yung taong nagpapakalat. Natumbok na ba nila kung sino mastermind yan? Meron na silang lead. Kasi hindi naman yan basta magaganyan nang walang tumutulak sa kanya, nang walang pinanser yan. So anong balita dyan, MJ? Partner, sa panayam natin bago tayo umere sa isang panayam kay Mayor Marcy, sabi niya na mga kalaban sa politika. Tatanong siya, specifically yung pangalan,
Ito ba ay si Senator Coco Pimentel, outgoing senator na ngayon ay kalaban niya sa 1st District Congressional Race. Sabi ni Mayor Marcy, grupo ito, yung grupo niya. Referring to the group of Senator Coco Pimentel dito sa Marikina. Dahil ano naman daw ang motibo, no, ng ganoong klase ng mga propaganda kung walang kaugnayan sa politika. Yun yung sinabi, no, ng alkalde ng ating siya makapanayam earlier. Coach? Huli na lang, MJ, sa San Roque National High School ba yan ang pinakamaraming registered voters dyan sa Marikina? Actually, partner, pantay-pantay lang halos no yung bilang ng mga registered voters. Dito 17, sa iba 16, 18, 19. Ganyan kasi ang ang mga campus dito may standard ng lawak, no? May standard din ng kulay at may standard din ng laki at dami ng mga classroom. Marahil ganun yung naging dahilan kung bakit magkakapantay-pantay lang halos yung bilang ng mga botante na i-cater ng bawat polling precincts dito sa syudad. Jade? Ayan, maraming salamat. MJ Mondihar live mula dyan sa San Roque National High School dyan sa Marikina City.